So ayan, so recorded. Again guys, ayan, hi. It's tawag dito. I don't need to introduce myself anymore because we've known for 2 months na rin naman siguro, 'di ba? Ayan. So of course, I'm your advisor, and since I'm your advisor, I am your first subject, which is general mathematics. And I guess that you have your preview of what we are going to tackle in our subject. Okay? So I assume also that um yung register ng boses ko sa inyo medyo clear. Ayan, kasi hinaan ko kasi hindi lang ako nagkaklase, okay? Ayan. So, since I already uploaded the material or the module last night, yeah, yesterday, I assume that you already downloaded and viewed the module. Kasi nagpa-comment ako sa inyo, 'di ba? And I guess you are prepared kung ano man yung mangyayari today, 'di ba? Ayan. So anong gagawin natin? So ito, nakikita niyo po ba yung sinishare ko? Anyone from the class who would like to open their microphone? Ay, sorry. Sorry, wait. Yes, sir. Okay. Yes, So, sir. ayan. Di ko muna kayo mag-chat isa-isa ha. Okay, wala mo na magtatanong. Okay. So, since nakikita nyo naman din yung nasa screen, ito yung module natin. Okay? Huwag nyo napansinin yan, yung dami intro. Okay, ang gagawin natin ngayon is for you to answer the pre-test, yung what I know. Okay? So yung what I know natin dyan is the pre-test. So basically pag pre-test, it's the diagnostic test. Okay? So there comes the misconception that kapag sinabing pre-test, tsatsambahan na lang. Hindi yon. Okay? You need to answer this items. Kasi yung iba dito medyo familiar na sa inyo dapat. Tama? Ay, or not? Yes. Or not, di ba? Sige. Anyway, ayan. So, yun yung first task nyo for this subject. So, dapat ginawa na siya kanina kasi may 1 hour and 30 minutes tayo kanina. Okay. So, dito sa module natin, medyo ano lang kasi to siya. Since this is, what's this? Pang-isahan na siya. So, lahat ng students ng grade 11 na nag-GenMat ay ganito din yung ginagawa niya. So, ayan. Kaya medyo shallow lang siya as of this time. Pero kung face-to-face, dapat in-depth na tayo agad. Kasi nga, ayan, City High, ganon. Though some of the items here, sorry, medyo magulo. Some of the items here is actually madali lang. So, ang gagawin nyo dito is answer na lang. And then, we will check that if we have time. Ito, meron tayo ditong relation and function. Yung function na define ko na last time, di ba, nung simulation. So, recall na lang since we have the video din naman. And then, ito, we already have the set of ordered pairs. Yan, na-determine natin kung siya ba ay ordered pairs or hindi. Tapos, ayan, meron din tayong mapping na tinatawag. Ito siya. So, malalaman natin kung siya ba ay function or hindi. Ayan. O, paano natin malalaman nga pag function? O, ito, example number 2. Kapag siya ay 1-to-1, ibig sabihin si 1, partner niya si 4, 2 si 5, 3 si 6, ibig sabihin siya ay 1-to-1. Therefore, that is a function. Otherwise, kapag si X, yung mga elements ni X, dalawa yung partner niya sa Y, which is dito sa B, ang nangyari si 1, partner siya kay 4, saka kay 5, hindi na siya function. Okay? Paano kunwari kung si 4, ayan, si 4, partner niya si 5. Ay, mali. Si 4, saka si 5, ayan, di ba siya? Ang nangyari, si 1 kay 4. Ito, sorry. Ulit tayo ha. Sorry. Si 1, partner niya si 4. Ayan. Tapos si 2, partner niya si 4. Yan, di ba? So, si 1 saka si 2, pareho sila ng, pareho sila ng partner sa Y. So, function pa rin yun. Kasi ang rule lang natin is that kapag si X, kailangan isa lang ang partner niya kay Y. Walang sinabi na dapat si X, yung mga element ni X, unique dapat. Iba-iba. Hindi. Basta isa lang. Kahit 10 kayo, isa lang yung nyo, yung Y nyo, okay lang yon. That is still a function. Okay? So, ayan, yun yung mapping. And then we have the vertical line test. Oh, ayan. A graph of mathematical relation is a function kapag daw we draw a vertical line na kapag dapat yung line na drawing natin isang beses lang tatama doon sa graph. Okay.
So, medyo familiar na kayo dito. Okay? So, yun yung about functions. Now, we have here domain and range of function. So, ito yung medyo mahirap actually. Actually, ito yung nagko-cost sa amin ng super tagal. Okay. So, ngayon, ayan siya. Wait lang ha. So, find the domain. So, ito pa hanapin si domain. So, solve the equation for y in terms of x. So, ang gagawin natin is ganito. Wait lang ha. Ayan, may nag-join kasi. Okay, nakakita ulit yun sa screen. Okay, ayan. So, ang sabi kanina is, solve daw si y in terms of x. Dapat, class, pag maghahanap tayo ng domain, ayan, pag naghahanap tayo ng domain, dapat ang ating makikita is what? Dapat, laging naka-y equals. Okay? So, pwedeng y equals x, pwedeng y is equal to 2x plus 1. Basta dapat naka-y siya. Y lang siya. Y is equal to 2x plus 1. Okay? So, paano kunwari condition naka-y? Kunwari, example natin is si 2x plus 3y is equal to 4. Paano kung ganyan? Before we continue, nakikita ba class? Clear ba yung sulat? Yes po, sir. Okay. Yes po, sir. O, sige. Yes po, sir. Ayan. So, paano kung nakaganito? Nakaway ba siya? Hindi, di ba? So, ang gagawin natin is we need to manipulate our equation. So, kailangan y lang matira. So, paano yan? O yan, basic algebra. So, ilipat natin si 2x. So, we have 3y is equal to what? To 4 minus 2x or pwedeng negative 2x plus 4. Ngayon, paano may 3 pa siya? So, divide both sides by 3. Divide both sides by 3. So, our y, yan siya, y is equal to 4 minus 2x over 3. Naka-y na siya. Okay? Ayan siya. Dapat nakaganyan siya. Nakuha po ba? Ayan. Sige. Ngayon, eto na. Wait lang. Ayan. Ano nang gagawin natin kapag mayroon na tayong y? Kasi yun yung first, natin. Yun yung first, tawag dito, yun yung first step natin. Kailangan naka-y siya. Okay? Ayan. So what if, anong sunod na gagawin? Ayan. Kapag naka-y in terms of x na siya, may mga tatlong condition yon, 'di ba? Ito. So we have 3 conditions. We have condition number 1, yung naka-I. If y is a polynomial, the domain is the set of real numbers. Ayan. O sabi, kapag daw polynomial siya, dapat ang kanyang tawag dito, ang kanyang domain ay set of real numbers. So balik tayo. Tignan natin si y. Siya ba ay polynomial? Anyone from the class? Tinuro na ba si polynomial? Hello? Ayan na. Wala na nagsagot. Si y is equal to 4x minus... Si y is equal to 4x ba? 4 minus 2x pala over 3 ay polynomial? Hello? Polynomial or hindi? Hindi po. Bakit hindi? Sino yon? Feel ko lang, sir. Sorry, sino yan? Sino yung nagsasalita? Hindi siya polynomial, sir. Bakit po? Hindi ko rin alam. Feel ko lang. Okay. Feel lang. Paano kung mali yung feeling? Kasi sir, may fraction, parang naka-fraction siya, Iwan. Okay, o sige, ganito yan. 'Di ba? O sige.
Pero naturo na to for sure. Sige, rewrite ko Robert lang. Labas. Wala si Kaya Robert. Angelo, sir, naman. Nasa ABM si Robert eh. Oh, ayan. Y is equal to 4 minus 2x over 3, di ba? Can be rewritten. Pwede natin siya i-rewrite as what? Erase ko muna. Pwede natin siya i-rewrite as y is equal to 4 thirds, tama, minus 2 thirds x. Now, in this form, polynomial ba siya or hindi? Hindi po. Hindi pa rin. Okay. Sige. Ngayon, class, eto. Paano kung tanungin ko kayo? Ang y is equal to a plus bx ba ay polynomial? Yes or no? Crit, char. Hello, wala na akong kausap. Polynomial na si y is equal to a plus bx. Polynomial ba to? Hindi. Hindi po, sir. Polynomial, Trinomial sir. po. Trinomial, sure. Ilan to? Dalawa. So, binomial. Tama. Polynomial lang. Okay. So, how do we define polynomial muna? Sige nga. Hala, May 4 terms, sir. May Okay. 4 terms yung polynomial, sir. Okay, yun. Kasi 'di ba we have tama. We have monomial, binomial, trinomial, and then the rest, if we have 4 or more terms, it is actually called polynomial. By the way, class, when we say polynomial, is actually having a term. Okay? Polynomial so it means many. So, kapag meron tayong 2 terms, 'di ba? 2 is many, right? Pag polynomial, ibig sabihin, siya ay what? Siya ay polynomial. I mean, naguluhan ba kayo? I mean, kapag po siya class ay binubuo ng 2 or more terms, siya ay considered as polynomial na. So basically, a plus bx is a polynomial. Nakuha na ako? Though tama yung ano niya. Po. Okay, tama yung tinuro na 4 or more terms. But actually, binomial, trinomial is also a polynomial. Ngayon, class, balik tayo. Si y is equal to ax plus b. Si y is equal to a plus bx is a polynomial. Ngayon, palitan ko si a ng 4 thirds. And palitan ko si b ng negative 2 thirds. Ayan, pinalitan ko na siya, di ba? Question, is 4 thirds minus 2 thirds x is polynomial or, yeah, is polynomial? Polynomial ba siya? Yes, Yes sir. po. O, polynomial na siya, di ba? This is polynomial. O, ngayon, paano natin nasabing polynomial? Kasi nga, ayan, polynomial siya. I mean, wala siyang divisor, wala siyang denominator na may x. Nakuha ba ako? Kapag meron siyang ito, tingnan natin muna itong original equation natin. Di ba? Ito din yan siya. O, ibig sabihin ito, polynomial to. Paano natin nasabing polynomial? Meron ba kayong nakitang variable sa ilalim ng denominator or nasa denominator? Meron ba ditong variable? Wala. So, Wala po, sir. therefore, Wala. this is a polynomial. Okay? This is a polynomial. Ngayon, kung polynomial siya, ang kanyang domain daw po ay the set of real numbers. Wait lang, may nagsali ba? Ayan. So, ang domain niya again is set of real numbers. So, paano yun? Di ba kasi sabi sa condition 1, di ba kanina? O balikan natin yung presentation natin. Ayan o. If y is a polynomial, then the domain, saan yan? The domain is the set of real numbers. So, ibig sabihin, ano ibig sabihin nun? Pag domain. Di ba ang domain natin is the set of all x's. Tama? Yun yung mga pwedeng possible na o pwedeng numbers na pwedeng ipalit kay x. Ngayon, kung ang domain natin is the set of real numbers, ibig sabihin, any number can be substituted to our x. Okay? So, paano natin express yun? So, we have the domain, So, we have our domain. Ang domain natin
Ay, bakit red? Social. Ayan. Ang domain natin is, ito, the domain of the function, ganito siya sulat, is, yan na, all elements of x such that May Y. x is what? Is an element of real May Y. number. Pag Real may number. X, Okay. Nakuha kung paano? Okay. Ito siya. Notation natin is D. Stands for domain. And then we have the colon. Ayan, colon. And then we have the brace. Ang dami nag-struggle dito sa brace na to ha. Yan. So we have X. And then such that X. And then we have here yung E na parang letter C na may gitna. Yan, ganyan. That is actually read as is an element. And then, of course, real number that is represented by this symbol. Ayan. So, paano ito basahin? The domain of the function is all elements of x, is all x's such that x is an element of real numbers. O kapag, ayan na, kapag polynomial po class, ang ating equation or ang ating equation or function, ganito po ang itsura ng kanyang domain. Kumbaga sa math constant yan siya. Hindi yan nagbabago. Yan talaga agad yung sagot. Nakuha po ba? Nakuha po? Yes, sir. Saan ba yun? O, ito. Ito yun siya, o. Nakikita ba? Nakikita nyo ba? Kaso, sobrang nung isang bracket. Ayan. Dami nag-encode yan, ha? Ayan. So, ayan siya. Yun yung itsura. Okay? O, condition 1 pa lang yon. Polynomial pa lang tayo. What if kapag hindi siya polynomial? Second case natin yon. Pulayin ko na to, ha? Okay. What if ganito? Meron tayong function. Y is equal to 3x minus 2 over x plus 3. Question, is this equation a polynomial? No. Not, sir. Okay. No. Yan na, ang dami Not nag Okay, bakit no? Sige nga. May, May variable. may variable sa baba, sir. Okay, Kent, ano May ulit? X, sir. May Meron. variable po sa may denominator. Okay, very good. Merong variable sa denominator. So this cannot be considered as a polynomial. Ngayon, saan siya papasok? Dito na papasok si condition number 2. So ano yung meron sa condition number 2? Balik tayo. So ayan na. Kapag daw, ito mahaba siya. If y is a rational expression, it contains an expression d of x in the denominator. The denominator is the set of real numbers except those values of x that make d of x equal to 0. Di ba, Med? Kapag binabasa niyo siya actually ng ganito, ang hirap niya i-interpret. Actually, kahit ako din noong una. Pero, ang gagawin natin is ganito. Setting aside this condition, pero magiging clue natin siya. Ganito yung gagawin natin. Okay, balik tayo sa whiteboard. Ayan. So, anong sabi? Pag daw meron siyang expression na d of x. What is d of x? Basically, that is the denominator. O, ito na. Ito yung palatandaan ninyo. Kapag merong variable sa denominator, kunin nyo yung buong denominator. So, ano yung buong denominator? O, saan dyan yung denominator? X plus 3. Very good. That is x plus X 3. plus 3. Okay, so we have x plus 3. Ngayon, anong gagawin natin kay x plus 3? Dapat daw, hindi siya mag-equal to 0. Bakit di dapat siya mag-equal sa 0? O sige, tanong muna ako. This is number sense. So, feeling ko naturuan siya ng grade 6. Okay. Kapag pag yung 3, dinivide ko sa 0, ano ang sagot? Zero. Undefined. Zero. Hindi zero. Undefined. Sige, may nagsabing 0, may nagsabing undefined. Okay. Zero. Sino nagsabing 0? Ako.
Okay. Ayan. Sige, titignan ko. Sige, bakit 0, Charles? Sir, Bakit 0? any number divided by 0 is 0. Sure. Okay. Okay, sige. Okay, na-justified. Okay, next. Undefined. Sino Yes. sabing undefined? Ako po, sir. Yes, this. Bakit undefined? Feeling ko lang po, sir, kasi nung grade 10 po, na mali yung sagot ko po 0. Okay. Ganon. May personal experience about undefined. Okay. Sige. Actually, class, maraming nagkakamali dito. Ayan. If any number divided by, wait lang. If 0 is divided by any non-zero number, so basically it's 0 over x, at kung ano man ang ipalit kay x, that is 0. Okay? Isipin mo nga yung wala, hatiin mo sa kung ilan. Di ba wala kang mahahati? Tama. So that is 0. So what if any number divided by 0? Halimbawa, meron kang pizza. And then, dinivide nyo sa 0. Anong gagawin ninyo? Sige nga. May magagawa ba kayo? Tititigan lang yung pizza. Wala. Wala. Bigla. Hindi natin pwedeng, di ba? Wala. Hindi natin pwedeng, nagutom ba kayo? Okay. Hindi natin pwedeng sabihing 0. Tama? Hindi natin pwedeng sabihin kung ilan yung x. So, dapat undefined siya. Okay? Undefined. Kasi di nga natin alam. Diba? Undefined. Hindi natin Ang galing. Undefined. Okay? Galing, Angel. O, eto. Idol. How about if it's 0 over 0? Sige nga. 1, 0. Syntax error. 1? Syntax error. 0 na. Ay, sorry. Wait. Mobile Legends. Dapat Sige nga. What if 0 over 0? Di ba? Ito, sige. Sabi nung elementary kayo, kapag daw si numerator and denominator has the same number, the answer is? Ilan? 1. 1. 1. 1. 1, di ba? One. Kanina sinabi ko, kapag ang 0 nasa numerator or any number divided from 0, ang sagot ay 0, di ba? 0. Kanina din, sinabi ko na kapag, kapag ang 0 nasa denominator, ang sagot ay undefined. Tama? O sino dyan sa tatlo yung sagot? 1. 1. Welcome to my 0. 1. 1. Okay. Actually, ito kasi rules of math. Sinabi sa rule ng math, kapag daw parehong ang number sa fraction, 1 ang sagot. Kapag ang numerator ay 0, 0. Kapag ang denominator ay 0, undefined. Ngayon, that is actually the problem. Kaya ang tawag sa answer kapag 0 over 0 is indeterminate. Ayan. Bakit siya indeterminate? Kasi we cannot determine what is the answer among these three. Gets po? Yes po. Opo. Okay. O sige, bala kayo dyan. May counter nyo rin yan sa sa ibang subject. Char. Ayan. Okay. So, balik tayo. O, ito na. Nakuha na natin si x over 3. Tama? Ayan na. Ito kasi denominator. Ano lang yung review? Ayan. So, x plus 3. Sabi daw, kailangan yung answer or any number na kapag sinubstitute natin dito, kailangan hindi tayo magkaroon ng 0 na denominator. Bakit? Kasi nga mag-undefined yung ating function. And hindi natin magagraph kapag undefined. Tama? So, ang gagawin natin is kukunin natin kung ano yung magpapa-0 sa equation. So, paano yun? I-equate natin siya ng 0. Okay? Kasi nga ito yung hindi natin kailangan. Kailangan hindi mag-0 yung ating denominator. Okay? Ngayon, isolve natin to. So, equate natin yung denominator sa 0. So, x plus 3 equals 0. So, solve lang natin. O, paano yan? O, lipat lang natin si 3. X is equal to negative 3. Ayan na siya. O, kunin nyo itong negative 3 kasi importante ito later. X is equal to negative 3. Ngayon, gagawa na tayo ng domain.
Since si x daw si negative 3 daw ang magpapa-0 sa denominator, ibig sabihin, hindi siya kasali sa ating graph or sa ating domain. Hindi pwede i-substitute si negative 3 kasi gagawin niya undefined yung function. Okay? So we have the domain. So the domain of the function is all elements of x such that x, ang katulad ng sinabi ko kanina, hindi pwede si negative 3. So not equal siya dapat kay negative 3. Sorry, mali yung equal. Ang pangit. Ayan. Nakuha po? Sir Dennis. Hala, wala na nagsalita. Nakuha niyo ba? Yes, sir. Oh, anong Isa gagawin? Isa pa, sir. May isa pa, sige. Basta ang Apa, gagawin sir? natin, equate lang natin si denominator ng 0. Tapos kunin natin yon. Okay, isa pa. Dito ko na nilalagay sa gilid. Anong gusto niyo kulay? Pink? Char. Joke lang. Okay. Sige, blue tayo ha. Why? Gawa-gawa lang Sir, ako. may isa pa pong hindi nakakapasok eh. Ay, okay. Sorry. Sino to? Ayan. Admit ko lang ha. Kasi sorry sa mga hindi pa nakakapasok. Recorded naman yung ating ano. Okay na. Ayan. Na-admit ko na. May dalawa pa rin wala. Sino kaya yun? Okay. So we have the new equation. So we have y is equal to 2x squared minus 3x plus 2 all over x squared plus 4. Ay, char. Mali. Sorry. Mali yung nabasa. X squared minus tama nga, minus 4x minus plus 4. Ay, ano ba? Wait lang. Tama yung equation ko. Sorry lang. Ayusin ko lang yung sulat ko. 4x plus 4. O, eto na. Anong gagawin? First step? Meron bang variable sa baba? Wala. Meron. Pero, So, meron. Meron Ang po. gagawin, Meron po. anong condition ang gagamitin natin? Yung condition number 2. Maliwanag? Okay. Yes. Since merong variable sa ilalim, kukunin natin yung ilalim na yon, yung denominator na yon, yung buo ha. Okay, so we have x squared minus 4x plus 4 is equal to 0. Ayan. Ngayon, anong gagawin? I-solve natin si x. Okay. This actually is familiar. Familiar ba? Anong gagawin para mahanap si x? Lilipat si 4. Sure? Anong tawag sa ganitong equation, class? Or, oo nga, equation. Anong tawag dito? Kapag mayroon siyang exponent na to? Standard ba? O kung meron tayong linear. Di ba pag linear? Linear to, di ba? O anong kasunod ni linear? Pag linear, di ba, wala tayong exponent. Kasi line siya kapag rinap. O kapag, anong kasunod nun? Kapag mayroon na siyang exponent na 2. Hala, kalimutan na. Quadratic. Very good. That is quadratic. Okay? Pag quadratic siya, class, anong ginagawa natin pag quadratic? Para mahanap si x, anong ginagawa natin? Letter F. Anong gagawin na F kapag quadratic? I-factor. Very good. If a factor. Hala, nakalimutan na nila. Sino yun? May plus yun. Char. Ayan. Very good. Okay. So, we have x squared minus 4x plus 4 equals 0. So, since this equation is a quadratic equation, we will factor this and able for us to find our x's. So, we have x
Ano to siya? Unlag. Paano? O, ayan na. Binigay ko na. Kayo na magsunod. X plus Tama ako, 2, di ba? X minus 2. Sure ba? O, ano ang factors ni 4 na kapag pinag-add natin siya, ang sagot ay negative 4? O, 2. Kalag. 2. O, anong operation? Negative 2. Very good. Negative 2. Ay, negative Negative. 2. Ayan na. O, sige, kahit isa na lang kunin. Pareho lang din naman, di ba? O, x is equal to negative 2. O, ayan na. Tinulungan ko na kayo. Ayan. So, we have x is equal to negative 2. O, anong gagawin natin? O, kunin natin yung domain. O, ano na yung domain niya? The domain of the function is all elements of x or all x's such that x is not equal to negative 2. Again, class, bakit not equal? Kasi nga, sinolve natin na mag-zero yung denominator. Katulad ng sinabi ko, bawal nga tayo magkaroon ng undefined sa function. Kaya, not equal to negative 2. Kasi negative 2 would make our equation undefined. Nakuha po ba? Kahit hindi nyo natandaan na kailangan tawag dito, yung explanation. Basta matandaan nyo lang yung process. At least kahit may grasp lang kayo ng ng understanding kung bakit siya ini-equate ng 0. Pero the process is ito. Pinakita ko na. Okay? Do you have any questions? Domain pa lang. Yes po. Ba't yung sa kabila pong sinolve, positive na po yung 3? Saan positive? Ay, sorry. Sorry yun. Yun pala. Sorry. Negative 3 pala. Sorry. Ayan. Okay po, sir. Thank you. Di ko rin napansin. Ayan. What else? Basta copy-paste lang dito, pero copy-paste lang, di ba? Copy-paste lang ito dito kung ano yung nakuha nyo. Basta not equal. Okay? Opo. Ayan. Sige, next na tayo. Sige. Si condition number 3, class, is ito. If y contains a radical expression, when we say radical, under the square root, okay, where n is an even natural number, the domain is the set of real numbers that would make r of x greater than or equal to 0. Ngayon po, saan na yun? Iba na naman to siya. And we are talking about radical. When we say radical, meron tayong square root symbol. It's not really square root lang, pwede siyang cube root or what. So anong gagawin natin pag may ganong cases? Okay. Given the function, y is equal to, kunwari, square root of x plus 1. Anong gagawin na nga pag ganyan? O kunwari, naka-y na siya agad. O y na rin siya naman agad. Kukunin natin si itong nasa loob. Okay? Yun yung gagawin natin, class, ha? Kukunin natin yung nasa loob. Itong x plus 1. So, anong gagawin natin dyan? O, kunin muna natin. X plus 1. Equate natin siya, class, to 0. Hindi, mali. Hindi, wag natin siya equate. Ganito. Para diretso na, gawin natin siyang greater than or equal 1/2. to 0. Sir. Okay. Ito yung gagawin natin, ha? Nakuha ba ako? Kasi ang sabi dun sa condition number 3, gagawin siyang greater. Dapat daw, itong nasa loob ay greater than or equal to 0. Bakit? Ganito. Bawal tayo narinig niyo na ba na kapag nag-square tayo ng negative, di siya pwede? Yes, sir. Okay, pero pwede siya. Pero magkakaroon tayo ng complex number. Kapag meron tayong square root of negative 1, that is equal to I. O, di ko na ito masyadong i-explain ng maganda.
Kasi di naman talaga siya included sa ating subject. Pero for you to, to see, bakit may I? Hindi na siya part ng ating Cartesian plane. Hindi na siya real number. Complex na siya. Siya yung kabaliktaran ni real, si complex. Kaya, kapag nag-graph tayo, dapat wala tayong square root ng negative. Ngayon, class, kaya tayo magkakaroon ng tawag dito, sorry. Wait lang, San. Kaya dapat i-greater than or equal natin siya 0 kasi yung loob dapat hindi siya magne-negative. Okay? So, ito na. So, we have x plus 1 is greater than or equal to 0. So, ayan na. So, we have x is greater than or equal to negative 1. O, ano nang gagawin dito? O, i-copy-paste natin. Ang gagawin natin, d or the domain of the function is x such that x is greater than or equal to negative 1. O, copy-paste na lang. Nakuha po ba? Isa pang example, sir. Oh, sure. Ayan. Hanap. Okay. Actually, ito yung pinakamadali sa lahat. Maliban na lang kung napaka-complex ng loob actually. Kapag quadratic na kasi magpa-factoring na kayo and so, pwede ko na kayo papahirapan. Ayan na. So, y is equal to, kunwari, square root of, 3x minus 5. Ayan. So, anong gagawin? Sige, first step. Magtatawag ako wait lang. Tatawag ako. Sige, let's have, random lang to. Okay. So, let's have Shari. Si Shari. Okay, anong gagawin natin, Shari, kapag meron tayong y is equal to square root of 3x plus 5 muna? Hello, Shari. Sir, ako po. Shari, Pengkalen. Sorry. How? Shari, mag-unmute ka muna. Click. Yes, sir. Ayan. O, sige, anong first step na gagawin natin kapag meron tayong radical based sa ating example kanina? Kunin po yun sa loob po ng radical sign. Okay, very good. Kukunin natin yung sa loob ng radical sign, which is what do we call our radicand. Okay? So, 3x minus 5. Okay? Next. Tawagin natin si... Okay, let's have Liam. Okay, Liam. Yes, sir. Okay, Liam. Anong gagawin natin? Anong sunod natin gagawin kapag nakuha na natin yung loob ng radical sign? Based sa ating first example. Sa may lagay po yung less than or not equal to 0. Greater than or? Less. Less than ba or greater than? Less. Okay, less than. Okay, sinasabi ko lang kanina dapat mas malaki siya sa 0 kaya greater. Sure ba? O, ayan. Ayan, hello. Ayan, narinig ako? Ayan. Yes, sir. Ay, sorry, wait lang. Oo nga, baliktad yung symbol natin. Sorry, wait lang. Baliktad yan. Kaya pa ako nagsabing greater than, di ba? Okay, dapat mas malaki to sa Ayan, kainis. Dapat mas malaki siya sa magpapa-0 sa kanya or magpapa-negative sa kanya. Bawal kasi negative, di ba? Ayan. So, ayan, sorry, tama. Dapat, greater than. Greater than na siya. Oo. I-correct yun agad. Di kasi kayo nagtatanong. Ayan. Greater than.
Ay, ayan. Ayan na. Narinig niyo, Char? Okay. Ay, bakit red? Okay. So, ayan na. Dapat 3x minus 5 is greater than or equal to 0. So, lipat natin sino? Ayan na. Solve na natin. So, we have 3x is greater than or equal to 5. Divide both sides by 3. X is greater than or equal to 5 thirds. Ay, Char. Mali. Ayan, 5 thirds. O, ito na po yun. O, anong gagawin dito? I-copy-paste. Domain of the function is x such that x is greater than or equal, ayan, equal to 5 over 3. Ayan po. Clear po ba? Yes, sir. Domain pa lang to, class, ha? Uy, wait lang. If kapag may hindi kayo nakuha in some of the steps, magtanong agad kasi kapag hindi kayo nagtatanong, nag-a-assume agad ako na nakuha nyo. Okay? So if you have questions, please magtanong agad. Okay? Okay, review tayo. Balik tayo. Marami pa to, class. Okay, so we have domain. Ayan. Yun yung domain. First, second, saka third. Pag polynomial siya, class, ang gagawin is, siya ay considered agad as the set of real number. So, ang notation na gagamitin natin is ito. D, pwedeng colon, pwedeng equals. Pareho lang yun. Don't worry. So, we have D is equal or is colon is, ayan, X such that X is or exist siya or element to R. So, ito siya. D, the domain of the function is all elements of X such that X is an element of real number. Ayan. Kapag siya ay second condition, kapag siya ay rational expression, meron siyang denominator, meron siyang variable sa denominator, ang gagawin is equate to 0. Equate nyo siya sa 0. And then, kung ano yung makukuha yung value ng 0, yun yung hindi niya answer. Okay? So, dapat not equal to 0 siya. Actually, pwede nyo nga diretsuhin, pero sige yun. And then number 3, kapag may radical expression or kapag merong square root, kung ano man yung kanyang index o yung itong n niya, kung anong number man yan, ang gagawin natin is kukunin yung loob, yung nasa loob ng radical sign, and then equate siya sa 0 na dapat greater than or equal to 0. And then any answer na makuha nyo doon, i-copy-paste nyo lang yan sa ating domain. Okay? Clear po ba? Ngayon po, ayan, same lang sila actually ni range. Ang pinagkaiba lang is ganito. Babaliktarin lang natin sila. Instead na, di ba kanina, naka-y. Dapat kapag domain, dapat naka-y is equal to 2x plus 1. Kapag siya naman ay range, pag range na siya, dapat siya ay naka-x equals y. Okay? Nakuha ba? Kunwari, 2y plus 1. Dapat naka-y siya. Nakuha po ba? Okay. Ngayon ganito. Ayan, kunin ko muna to. Tuturuan, sige, discuss lang natin kung paano gawing x out of y. Ito siya. Ay, ano ba? Ito siya, di ba? O, paano to siya gagawing x? Okay. So we have y is equal to 2x plus 1. Ngayon, paano gagawing x? Dapat x lang yung may iwan sa kabilang side. So magiging y minus 1 equals 2x. Okay? And then, since may 2 pa dito, dapat x lang siya. O, divide natin both sides by 2. Divide both sides by 2. X is equal to y minus 1 over 2. Naka-x na siya, di ba? Ay, ano ba? Naka-x na siya, di ba? Ayan. So, question. Ito na siya, tandaan ha.
based on our equation that x is equal to y minus 1 over 2, dito sa conditions natin, anong condition siya papatak? Condition number 1 na siya ay polynomial. Condition number 2 na siya ay may denominator na may variable sa ilalim. Or condition number 3 na meron siyang radical sign at kailangan kunin ng loob. Sige, I'll be calling someone. Oh, let's have Isaac. Hello, Isaac. Hello. Unmute muna. Hello, wala. Hello, Isaac. Hala, wala. Sige, call tayo. Balikan natin si Isaac. Okay. Let's have... Sige. Let's have Sophia. Hello, Sophia. Okay. Based kanina sa binigay ko. Wait lang, pakita ko lang. Based dito, anong condition siya papatak? Hello, Sophia. Medyo choppy ka. Wale? Condition number 1, 2, or 3? Okay, very good. That is condition number 1. Okay, thank you. Ayan. Since siya ay condition number 1, ang range niya naman, class, is magiging ganito. R, kasi nga range na siya. R, colon, or pwedeng equals, brace. Oh, kanina di ba X? Kasi domain. Range natin ay set ng Y. So, dapat siya ay, wait lang ha. Ayan. So we have the R, yung R natin is range. So R is Y. Diba range, Y siya, set of Y. So Y, such that Y is an element of R, real. Nakuha po ba? So kapag siya ay polynomial at hinahanap na si range, ito ang kanyang kukunin. Okay? Medyo madali lang siya. Ang mahirap dito lang talaga, class, is yung, ito nga, pagpapalitin natin si X, magiging, from Y is equal to ano siya, to X plus 1, gagawin mo siyang X is equals. Yun lang yung mahirap, class. Yun lang actually yung challenging. Pero, ayun. Siguro kaya rin naman. Kaya, ayan. So, next tayo. So, let's have second condition, kunwari. Ay, clear. Ayan. Paano ko, sige, kunwari, kunwari ina-transform na natin. Yun lang yung kailangan yung tawag dito, yun lang yung kailangan yung isa-alang-alang, yung pag-change. O kunwari, naka-X na agad, na-solve natin. So, we have 3 minus X over 5 plus X. So, anong gagawin natin? Sige, let's call someone from the class. Okay. Let's have Glyza. Yes, sir. Ayan, hello Glyza. Based dun sa domain na ginawa ating kanina, kapag meron tayong denominator, anong gagawin? Ay, sorry. Wait lang ha. Y pala. Wait lang, Y pala to. Ayusin ko lang. O sige, ulitin ko. Based dun sa example na kinuha ating kanina, sa about domain, kapag meron denominator, anong gagawin? Ano lang po, sir. Ika-copy lang po. Yung alin?
Yung denominator po. Okay, so kakopy ko muna. So we have 5 plus y kasi ito yung denominator, tama? Sige, tapos anong gagawin natin dito sa denominator? Anong gagawin natin dito sa denominator? Equal to 0 po. Okay, tama. That is to equate the denominator to 0. Okay, thank you, Glyza. Ayan. Katulad ng sinabi ko, pareho lang din po yung kapag condition number 2, di ba condition number 2 kapag may denominator? Same lang din po yung gagawin natin kapag sa range. Pero instead na x, y na yung makikita natin. Okay? So we have 5 plus y is equal to 0. Lipat lang natin si 5 kasi simple equation nga lang siya. So y is equal to 5. So ito na, copy na natin siya. So the range Sir, hindi po ba negative 5? Ay, sorry, negative 5. Thank you, Matthew. Si Matthew ba yun? Ayan, thank you. So we have y is equal to negative 5. So we have the range. Ayun yung range natin. So the range is y such that y is, yan na, not equal to negative 5. Bakit not equal to negative 5? Kasi if we put negative 5 or we substitute negative 5 in the equation, it would make our equation undefined. Okay? So yan po siya. Do you have any questions? Ayan. So pareho lang po ng gagawin. Actually, madali lang siya. Ang pinagkaiba lang kapag domain siya, x. Okay? Tapos kapag range siya, y. Ayan siya. Okay? So ayan po. What if kapag kunwari radical na? Di ko na siya papatagalin na kasi tawag dito, kaya naman, I mean, pareho lang din naman ng domain. Kung nag-get nyo yung sa domain, madali nyo mag-get si range. Kaso wag lang sana kayo malito na kapag range na, R na tayo, Y na yun siya. Kapag domain, X. Okay? O palatandaan nyo, sino na una? Si D o si R? Di ba si D? So dapat ang partner ni D ay si X kasi mas nauna si X kay Y. Ganon. Okay? So ito na. So kunwari, nag-solve na tayo. Tapos ang nakuha is X is equal to, kunwari, square root of 5x minus 3. Ano example to kanina? Ay, sorry. 5y pala. 5y is equal to 3. O, ayan. Tatanong ako ulit. O, let's have si Michael. Since hindi na siya nakamute. Sir, ilalabas sa radical, sir. Okay, so, magiging ilalabas. 5y minus 3. Okay, and then? So, next, sir, is sige. So, y greater than? Okay, greater than? 3, sir. Greater than or equal to 0 muna. 3. Ay, 0, sir. Okay, tapos equate natin siya. Ito na siya. So, thank you, Michael. Ayan. So, eto na siya, di ba? Yun yung una natin gagawin, ilalabas. See, nasa radical, just like what we have in our domain. So, we have 5y minus 3 greater than or equal to 0. And then, ayan, ang mangyayari is, lipat si 3, 5y is greater than or equal to 3, positive na, divide both sides by 5, cancel. Y is greater than or equal to 3/5 or 3/5. Now, ang gagawin natin is rewrite or we put this result sa ating range. So the range of the said equation is all elements of y such that y is greater than or equal to 3/5. So, yan na po yung range natin. Di ba? Similar sila ni domain. The thing is, just like what we have said, nang paulit-ulit kanina pa, pag domain X, pag range Y. Because domain is the set of inputs which is represented by the variable X and the range is the set of outputs which is represented by the variable Y. Okay?
Sige, kuha tayo na mahirap na example. What if ganito? Sige, class. Ang ginagawa na, ayan. So, kunwari, ayan, wait lang ha, blacken lang natin. So, find and range of the function. Ayan. Function pero equation same lang yung sa ginawa ko lang f of x ha. So kung ito yung function natin. We have 2x plus sorry. Wait lang, ayusin ko lang. So we have x squared plus 2y equals 4. Anong gagawin natin? Hanapin muna natin si domain. And kapag naghahanap tayo ng domain, sige, palatandaan natin, domain, ang gagawin natin is, what? Hanapin si y. So, solve muna natin itong equation. So, we have x squared plus 2y. Ano ba? Y is equal to 4. And then, lipat natin si x squared. So, we have 2y, tama? 2y is equal to 4 minus x squared. So, we have to divide both sides by 2. Y is equal to 4 minus x squared over 2. Question, anong condition to, class? Sige, let's have, wait lang. Let's have Condition 1. Sino yun? Char. Sige, thank you, Charles. That is condition number 1. Bakit siya condition number 1? Wala tayong nakikitang radical sign at wala tayong nakikitang variable sa denominator. So, kapag siya ay condition number 1, what's the domain? Oh, wala na. Okay. Yung constant kanina, tama? Or hindi naman constant, pero ito yung generic, kumbaga. So we have the domain of the function is x such that x is an element of real number. Ibig sabihin yan, any number can be substituted to our function. Sa x lang ha. Okay, how about y? Okay, sa y na tayo. So sa range na tayo. Okay, range. Ito na yung range. Kunin natin si, di ba ito naka-y equals siya. Yung isa x equals. Okay? So we have, So we have x squared plus 2y is equal to 4. Kailangan dito naka-x equals siya kasi nga range. Kailangan natin si y. So we have to left x alone sa one side of the equation. So we have x squared is equal to 4 minus 2y. And then, paano matanggal si radical si squared? Square root po. Gagawin? Paano gagawin dito? Square. Square root alin? Sir. Sino? Yung X x squared. na may Okay, square root lahat ng sides ng equation para balance, di ba? So we have square root of x squared equals square root of 4 minus 2y. What is the square root of x squared? X. X. Okay, x equals square root of 4 minus, ano ba? Nahirapan ako ha. Dulas ng pen tablet ha. 4 minus 2y. Okay? Minus yan, diyan siya times. Ayan. Okay. So, ito na siya. Anong condition to? Let's call 3.
Ayan na. Condition 3, sir. Nag-volunteer. Okay, very good. That is condition number 3. Bakit condition number 3? 3. Kasi may radical. Okay, kasi may radical sign. Okay, very good. Okay. So, anong gagawin kapag may radical sign? At siya ay condition number 3. Ilalabas yung nasa loob ng radical signs. Ilalabas yung nasa loob ng radical sign. Radical. Paano kung nasa labas yung radical sign, mailalabas ba siya? Joke lang. Okay, so we have 4 minus 2y. Okay, so anong gagawin sa 4 minus 2y? Greater than or equal to 0. Okay, greater than or equal to 0. And then, simplify. So we have 4 greater than or equal to 2y. Divide both 2y. sides by 2. So 4 is greater than or equal 4. to y. Chore ka dyan. 4 ba ang sagot? 2. O, diba? Pre-practice ko lang kayo eh. O, 2. Okay, kapag i-rewrite po natin siya, para mas maganda, dapat sa y yung kabila. So, babalik ta rin lang natin. So, y, pero dapat ito, nakaharap pa rin yung buka ng kanyang bibig sa 2. Okay? Y is greater Y than or equal. less than na siya. Less than or equal to. Biniktad lang. So, nakaharap si 2 ay yung buka ni ano, ng bibig nung ito. 'Di ba sa 2? Nico. O, babaliktad mo lang siya. Tubal na Charles. Okay. Balik na tayo. Anong gagawin dito sa nakuha na to? Hindi ako yun. Gabi ha. Virtual na to, noisy pa rin ha. O, anong gagawin to? Ano na? Range na siya. Okay, range. Ano na yung range? R. Tapos, copy-paste. Y. Range na. Such that y is less Y. than. Less than Y. or equal. Ano ba? 2. Ayan. Okay na po ba? Nico. Okay, ganyan lang siya. O, isang example lang, kaya na ba? Isa pa, sir. Hindi, ayoko na. Charda. Sige, isa pa. O, sige. Ayan, isa pa. Erase ko na ha. O, ayan, erase ko na. Tagal mag-erase. Sige. Ito na nga lang. Okay, hanapin yung domain and range of the following function. So we have the function. Bakit red? Okay, we have y squared is equal to x squared minus 2. Okay. Anong gagawin? Hanapin si domain. And then, so we have y squared is equal to x squared minus 2. Ano sunod na gagawin? Tanggalin yung squared sa y. Paano tanggalin yung squared sa y? Lagyan ng square yung dalawa, sir. Okay. Since we have exponent 2 in our y, and that's the variable that we are needed to be evaluated, we need to square root y. And since we are going to square this side of the equation, we need to do the same thing to the other side of the equation. So we have square root of y squared equals square root of x squared minus 2. So square root of y squared is y is equal to square root of x squared minus 2. Okay? And then, this is condition what? 3. Okay. Sige, para sa solution nyo, lagyan nyo ng condition number. Condition number 3. Para palatandaan. Anong gagawin sa condition number 3? Tanggalin sa... Kunin si... Sino? Yung nasa loob X sa squared minus 2. Okay. So we have x squared minus 2. Anong gagawin? Greater than or equal to? 0.
Tama ba? Greater than or equal to 0. Okay, so we have x squared is, ano ba? Ayan, Greater sorry than lang ah. Ang dulas kasi talaga ng ano, ayan, is greater than or equal to 2 na. 0. Okay, kailangan si positive x 2. lang. So, square root of x, yan siya. Tama ba? Ay, x squared. Tapos square root of 2. Okay. So, x is greater than, ano ang square root ng 2? 4. 2. 2 lang. 2 lang? 2 lang. Sure? Sure? 2. Square root Yan. of, Yan. square root of 2 lang? Ano kayo? Huwag niyo na pahirapan sarili niyo. Nick. Okay, since 2, class, listen. Since 2 is not a perfect square, o para hindi na kayo maghirap dyan, ito na yan agad. Pwede na yan. Okay? So, our domain is all elements of x such that x is greater than or equal to square root of 2. O kung medyo na-over na kayo ng sipag, o pwede nyo itong gawing decimal. Bahala na kayo. Pero I suggest na ito na lang. Okay? Ganyan na lang para exact. May nagkamali pa kayo pag round off nyo. Ayan. Okay. So since we have our domain, now let's proceed to our range. O, paano gagawin pag range? Balik tayo sa original equation which is y squared is equal to x squared minus 2. Ayan. Tapos, hanapin natin sino? Yung x. Kasi x yung kailangan natin this time na nasa mag-isa lang. So we have, ganito na lang din. Tapos i-rewrite na lang natin. So we have y squared. Nakakatawa na tong 2 ko. Y squared plus 2, kasi kailangan maiwan nga si x sa kabila, equals x squared. And then, si x squared ay may squared. So, x squared siya, di ba? So, anong gagawin natin? Square root. Square root. Ayan. Tapos, ano mangyayari? So, magiging square root of y squared plus 2. Tama? Equals x. Okay na to siya. Kahit huwag nyo nabalik na rin. Consider na yan. O, anong condition number? Another condition 3, I guess. Condition number 3 for the range. Okay. So, kunin natin na sa loob. Y squared plus 2 equals, sorry. Greater than or Is greater than 0. or equal to 0. equal So we to have 0. y squared is greater than or equal to negative 0. 2. Tama? Negative 2. Okay, tapos? Ano na? Range. Square root natin. Di ba? Both side of the equation. Para y na lang siya. So y is greater than or equal to negative 2. Is this possible? Possible ba to, class? Yes, sir. Possible ba? Sure. Hello? Dapat po, sir, positive. Okay, dapat positive, di ba? Kasi we will have a complex number kapag negative ang in-square natin. So, ang gagawin natin is paghihiwalay natin. Okay? So, we have y. Hindi. Sorry, ganito yung gagawin natin dyan. Tanggalin muna natin si negative. Okay? Nakuha ba? Okay. So, kunin muna natin tanggalin muna natin si negative. Y is greater than or equal to, ito muna, tama? Kasi bakit? Pareho lang yan siya sa square root of 2 times square root of negative 1. Tama ba? Ang 2 times negative 1, negative 2 ba? Yes. Okay. So, ito yan siya. So, paghiwalayin ko muna kasi nga, di ba, ito hindi to pwede, di ba? O, mamaya ka na. So, ito muna siya. So, we have the range is all elements of y such that
y is greater than or equal to square root of 2 din. Ngayon, class, ano mangyayari dito? Sa tingin nyo, ano mangyayari dito? I po, sir. Okay, I. Okay lang yan, class, kasi it is considered na hindi nga pwede yung negative 2. 'Di ba? Kasi nga mag-i. So kung hindi natin siya pwede ilagay sa range actually. So ibig sabihin kapag may ganito tayo, i-discard na lang natin siya. Okay? Tatanggalin niyo yung negative. Sa madaling sabi, tatanggalin niyo yung negative sign and kunin niyo yung positive na square root nun. Okay? Bakit? Kasi di rin siya kasama. Kasi kung sinubstitute natin dito ang square root of negative 2 na mas malaki, na mas maliit pa sa kanya, hindi na siya pwede. 'Di ba? So kung mas malaki pa kay square root of 2 dito, pwede siya. Kasi kung negative 1 mo dito, hindi siya pwede, 'di ba? Ayun. So may questions po ba? Sorry. Ayan. So may questions po. Oo, okay lang. Ayan. So, ayun. Okay na po ba? Okay. Actually, class, ito po, madali yun dito sa inyong, ayan, dito sa example number 5. Kaya nga medyo binigatan natin ng slide, di ba? Kasi nga, ayan. Kung ganito lang din, carry nyo na yan, di ba? Kaya nga medyo nilevel up natin. Ayan. O sige, ito, meron na tayong ganito last time. Ito, ano to, piecewise function. O sige, ito, this is your assignment for this, this week. You need to study piecewise function. Okay? Though madali lang naman to siya. Kaya hindi ko na i-explain. Yung explain ko na lang yung medyo mabigat. Kaya hinahanap ko eh. Ito, nag-evaluating functions ba tayo last time? Yung substitute. Ito class, hindi ko na, wait lang. Ito pala class, hindi ko na i-discuss kasi madali lang to. Okay? Kasi all you have to do is to substitute the x doon sa ating function. Okay? Ayan. Kung mapapansin nyo, kung ano yung x dito na binigay, yung ipapasok nyo lang siya doon sa mga x's. O sige, magbigay lang ako ng isang example. Kunwari, we have the function f of x na tayo ha. F of x is equal to x squared plus 3x minus 2. And then given that, x is equal to 4. Evaluate the function. So ang gagawin lang natin kapag may ganito kayong kind of, tawag dito, yung sasagutan, ang gagawin lang is substitute yung mga variables with 4. Okay? So we have f, pati yung dito. So f of 4 na siya. Okay? Di na siya f of x lang. So f of 4 is equal to 4 squared plus 3 times 4 minus 2. So basically, lahat talaga ng x papalitan mo, di ba? Lahat naman ng x pinapalitan, di ba? Ay! Ayan na. O, di ba nag-ingay kayo kasi nag-share na naman ako about love, di ba? Pati yung mga tao dito nag-ingay din eh. Sorry lang. Bakit parang may narinig akong hurt dun sa isang dyan? Nagsalita dyan. Ayan. Anyway, sayang walang face-to-face. Focus muna tayo guys. Mas damay yun eh. Dapat face-to-face eh. Ayan, balik tayo. O, eto na. Since na-substitute na natin si x ng 4, ayan, solve lang natin. So we have 4 squared is 16 plus 3 times 4 is 12 minus 12 minus 2. Ayan na, 16 plus 12, 28 minus 2, that's 26. So based on our function here, the f of x is equal to x squared plus 3x minus 2, f of 4 is equal to 26. Ganun lang siya, di ba? Hindi ko man ito ng tawag dito, ng pagkadami-daming beses nung junior high kayo, kaya yan, okay na yan siya. Wow. Ako namili, di ba? Madali lang talaga to si evaluating a function. Maliban na lang kung pamatay yung mga problem
O, ito may piecewise. Sige. Ito yung medyo mabigat. Ito na. Ay. O, sige, itong piecewise. Ay, magbigay mo na ako piecewise. O, sige, discuss na lang natin. Assignment yung piecewise, pero binigay ko, di ba? O, sige, ito. Si piecewise class, when we say piecewise, it is a function. It is a function wherein, para siyang function na, putol, tapos pinagsama. Okay? So, ang usual na nakikita nating klase ng function is ganito. Diba? Naka f of x is equal to 3x squared plus 2. Ibig sabihin, kahit kung ano man yung domain nito, yun yung number na ipapalit natin. In case of piecewise function, merong condition. Kasi putol. Okay? Kunwari, f of x is equal to 2x plus 2 if x is less than 2. Tapos, 2x kapag x is equal to 2. Ayan siya. Wait lang. Tapos, 2x minus 2 kapag x is greater than 2. Ay, less than 2. Ito pala yung greater than, sorry. Ayan. So, ito siya. Ito yung tinatawag class na piecewise function. Kasi nakabase dito sa function na to or sa mga values na to ng x, kung ano yung gagamitin nating function. Kaya nga siya piece. Diba? Kasi nahati-hati siya. Pieces siya, diba? Piecewise. Ganun. Nirelate ko lang, pero hindi yun yung ibig sabihin. Ayan. So, okay. So, halimbawa, una muna. A. Find f of 2. O, ano yung f of 2 natin? O, si 2 ba? O, saan yung kung gagamit natin, dito? Saan yung gagamitin nating expression? 2x. Yung 2x. Kasi, x equals 2. So, kung f of 2 siya, yun yung kukunin mo. Okay? So, ang f of 2 natin is 2x. So, 2 times 2. Ilan ang f of 2 natin? That is 4. 4. Okay? So, madali lang. What if f of 3? O, saan si f of 3 pasok? Ano ang gagamit nating function? 2x plus 2. Okay, itong 2x plus 2. Kasi, sa 2x plus 2, sabi niya, x is greater than 2. Si 3 is greater than 2. Tama? So, ito ang gagamitin nating function. So, we have 2 times 3 plus 2. And then, that gives us the answer of 6 plus 2. So, we have 8 for f of 3. Nakuha? Okay, last example. We have f of 0. Ano ang gagamitin pag f of 0? Itong 2x plus 2, yung 2x or yung 2x minus 2? X minus 2 po. Okay, yung 2x minus 2. So, ang gagawin natin is, substitute lang natin sa x dito sa 2x, ay tama, si x dun sa yung 0 natin na x dun sa ating expression. So we have 2 times 0 minus 2. So we have 0, tama, minus 2. We have negative 2. Ganyan po yung piecewise function. Actually, okay, sige. Actually, ito yung ito yung isa sa mga pinaka-complex na function sa lahat. Kasi nga, depende sa value ng x kung ano yung gagamitin nating function. Yun siya. Okay. So, yun lang naman siya. Yun lang yung shinare, yung kailangan i-share. Okay, proceed na tayo dun sa medyo last. Medyo last talaga, di ba? Ayan. So, ito na tayo. Mayroon tayong operations on functions. Ito yung medyo madali lang naman, pero depende. Depende sa ibibigay na example. Dito class, kasi binigay na dito yung domain and range. I mean, hahanapin din dito si domain and range. Ang gagawin natin, huwag din natin hanapin. Okay? Yung sum and difference, yung product, saka quotient, saka yung composition na lang. Kasi, pampatagal lang si domain and range, discuss na natin siya nung una, di ba?
Okay. So, we have first the sum and the difference. Ayan, magkapatid yan si sum sa difference. Ayan. When we, yes po. May mga nawalan po ng signal. Kaya nga, wait lang. Ay, okay. Wait lang ha. Chat ko lang. Wait lang, bebe ha. Wait lang. Kapag di nakapasok, okay, nandiyan pa ba kayo? Ayan. Wait lang ha. Okay. Ako, ma'am? Ano, ma'am? Yung discussion ka, ma'am? Ayan. Okay, tuloy na tayo sa ang mangyari na lang, di ko kasi ma-reply kung multitaskers kayo. I-reply nyo na yung classmate nyo na kung mapapansin nyo, recorded yung ating discussion and then upload ko na lang for those na na hindi nakahabol or konti na lang naabutan or nawala bigla nung bandang huli. Ayan. So, ayun. So, balik tayo. So, sum and difference of functions. Okay, ang sum and difference of functions is medyo madali lang. Bakit? Kasi ang gagawin natin is pag-add or pagsusubtract lang natin yung mga function. So, we have, pag sum, malamang, sum, add. So, we have f of x plus g of x. And that is denoted, pag pinagsama as f plus g of x. Okay. Wala. Ayan. So, ayan po. Ngayon, subukan ang Charm Fabric Conditioner. Ito lang. Walang taglim. ayan, hello. Bakit may mga commercial ako narinig? Ayan. Ayan, sige, balik tayo. Ayan, so f of x plus g of x is equal to f plus g of x. Okay? So, ayan siya. Ang gagawin natin pag ganito? Madali lang. Kunwari, magbibigay ako ng function. So, we have f of x is equal to 2x plus 2. Tapos, g of x natin is equal to 3x minus 5. Paborito si 3x minus 5. Ayan. Ngayon, pag hinahanap si f plus g of x, ang gagawin natin is, i-substitute lang natin yung nandito. So, si f plus g of x is equal to f of x plus g of x. Okay? And then, ano yung f of x? 2x plus 2. Si g of x, ayan, 3x minus 5. And then, of course, katulad na ginagawa natin lagi, combine like terms or lahat na magkakaparehong terms na pwedeng i-add, ipag-add. So we have 2x plus 3x, that is 5x. And then we have 2 minus 5, that is negative 3. So, the sum of the function is f plus g of x is equal to 5x minus 3. And then, we have, paano kunwari kung binigyan ng value si x? Well, binigyan ng value si x. So, f plus g minus, f of g of negative 1 siya. Ang gagawin natin is, all we have to do is to substitute. 5 times negative 1
minus 3. Hala, wait lang. Ayan, minus 3. So we have negative 5 minus 3. Ito na, sige tanongin ko kayo. Negative 5 minus 3 ilan? Negative 8. Negative 8. Kala ko may magsasabi ng negative 2. Upakan ko talaga. Ayan. So, negative 8. So, kapag po, class, ganito. Ano to hint. Sa sum pa lang tayo, add. Kapag binigyan kayo ng f plus g, tapos may value, kunwari itong si x, kunwari 3, ang gagawin nyo muna is hanapin nyo muna yung f plus g of x. Yung una kong ginawa, pinagsama ko muna yung dalawang function. And then, kapag meron na kayong function, i-substitute nyo yung 3. Okay? Mali po, class, na i-substitute nyo agad si 3. Kung na dito, sinubstitute nyo agad si 3 sa f of x, tapos kay g of x din, tapos pinag-add nyo. Mali po yun, ha? Kasi baka mag-iba yung answer. May mga cases na ganun. Nakuha po ba? Hello, ayan. Yes, sir. Okay. Opo. So, yun yung sa sum. Okay, sige. Ay, ayan. Yun sa ano ha? Yun yung sa... Wait lang, erase ko lang. Yun yung sa sum. Okay? So, paano naman kapag difference? Pag difference, ibig sabihin minus yon. Okay? So, sa sum class, actually, kailangan dito lagi yung order, ha? Tandaan niyo yung order kung sino yung mauuna lagi, kung si f of x or si g of x ba. Kasi yung order, yung pagkakasunod-sunod po is very, very, very important. Just like this one. We have f minus g of x. O kapag f minus g of x, siya ay f of x minus g of x. O, kukunin natin yan. Gagamitin natin tong examples na to na nasa ito. So we have 2x plus 2 minus yung buong function, which is 3x minus 5. Pag sinabi nating minus class, buong function, ha? Buo. Kasi baka gawin nyo walang parenthesis, mali yun. Iba yung answer nun. So we have 2x plus 2 minus 3x. Kasi i-distribute nyo yung negative kasi minus, di ba? So kapag negative, pag positive siya, magiging negative. So magiging negative 3x, tas ano mangyari kay negative 5? Positive, sir. Okay, Positive 5. Magiging positive na siya kasi na-distribute sa kanya yung negative, 'di ba? Ayan. And then, just like what we have done earlier, we combine like terms. 2x minus 3x. That is negative x. Negative kasi mas malaki si negative 3 or si 3. So negative x. 2x minus 3x. So negative x. And then, 2 plus 5, syempre 7. O ito na yung f minus g of x natin. Okay? Okay, kunwari may value. F minus g of 0. O, parang madali. So, negative, pwede ba yung negative 0? Negative 0 plus 7. O, syempre, wala na, 0 na yan agad. 7. O, pwede rin 1. O, negative 1 plus 7. Yun yung answer. Nakuha po ba? Madali lang sa difference Pero, ito yung tandaan. Order is very, very important. Saka dapat, si second function, yung pangalawang function, dapat naka-parenthesis, yung buo. Kasi i-distribute mo pa yung negative sign. Kasi nga, minus. Ito na. To show na important ang order, papakita ko sa inyo si g minus f of x. Titignan natin kung pareho, ha? Okay. So, g minus f of x is equal to g of x. Si g muna yung mauuna, minus f. Ayan. So, we have 3x minus 5 minus yung buong f of x, which is 2x plus 2. And then distribute yung negative sign, 3x minus 5 minus 2x minus 2. And then combine like terms, x, tama? 3x minus 2x is x, tama? Minus negative 5 minus 2 is, sige ilan?
Negative 5 minus 2 Negative 7. Okay, very good. That is negative 7. So that is the G of, or G minus F of X. Question. Si F minus G of X ba, which is negative X plus 7, and G minus F of X is equal to X minus 7, pareho? Is this the same? Obviously, it's not. Tama? Hindi sila magkapareho. Kahit sabihin pa natin na ano dito, na tawag dito, substitutean pa natin to make sure na magkaiba. O, G of X of 0 is equal to 0 minus 7. So, si G of F minus of 0 natin is negative 7. Magkaiba si 7 and negative 7. Okay? So, yun po siya. So, magkaiba. So, order is very, very, very important. Just like what I have said. Kahit sa addition, kahit walang pinagkaiba sa addition, order pa rin is important. Kasi kung yun yung nilatag eh. Kung sino yung mauna, dapat yun yung mauna din lagi. Nakuha po ba si sum and difference of functions? Anyway, nasa module na rin siya kung medyo malabo pa rin. Ayan. Ayan siya. So, proceed tayo. Let's have product and quotient of function. O, ito na. Product and quotient na tayo. Pag product siya, pag product times. So, ang F times G of X natin is equal to F of X times G of X. Ang ating notation na ginagamit dito is solid dot. Okay, na nasa gitna. Okay? So, ayan. Okay. So, halimbawa, may function tayo kunwari. We have f of x is equal to 3x minus 1 and g of x is equal to 2x. Ayan lang. Anong gagawin natin? Ito yung gagawin natin. Oh, find f of g of x. So, we have ano yung f natin? Ang f natin ay 3x minus 1 times yung 2x natin, which is yung g, 2x. O, that is ilan? O, 3x times 2x. 6x squared. Minus 1, negative 1 times 2x minus 2x. O, ayan na siya. O, ganun din. Pag may number dito, hanapin niyo muna to yung pinagsamang na function bago kayo mag-substitute ng number. Okay. Ngayon naman, class, gagawin natin yung sa quotient. Ayan. F over G of X. So, ganun din. Kung ano yung nasa taas, yun yung nasa taas. Kung F siya, yung F yung nasa taas. So, we have 3x minus 1 over 2x. Ganun lang siya. And then kapag may number ulit na nag-substitute, substitute na lang, and then yan. Ngayon class, katulad ng sa subtraction, nagmamatter dito si order. Paano kung si G yung nasa taas? O, G of F of X. O, siya ay 2x over 3x minus 1. Question, magkaiba di ba? Yes. Okay, yun siya. Magkaiba. Kaya, kailangan kung ano yung nauna, kung ano yung nasa taas, yun yung unahin. Dapat same. Okay. So, yun lang naman about product and quotient. Di ko na ilalagay yung sa evaluating niya, yung magsa-substitute na, kasi madali na lang yun. Basta mahanap nyo lang or mapagsama nyo lang siya muna. Okay. Next is, ito na yung last. Mabilisan lang tayo kasi di-dismiss ko kayo na medyo maaga para pwede nyo nang gawin yung mga activity sa module, pati yung additional task na ginawa ko kanina, kagabi.
Okay. By the way, sige, mamaya na. Tapusin ko na lang yung discussion. Tapos, ano na ako. I-discuss ko yun sa additional task doon sa learning sheet. Okay, composition of function. Si composition of function class, from the word itself, the root word, okay, balik tayo sa English. Okay, from the 30 students na nandito sa klase ko ngayon, ano ang root word ng composition? Okay, let's have... Compose. Sino yun? What is the root word for composition? Compose. Okay, very good, Matthew. That is compose. When we say compose, anong gagawin pag compose? Class, hindi... ayoko na lang mag-joke. May naisip kasi ako. May na. Hindi yan yung ano. Sige, wag na. Ayan. Sige, when we say compose, hindi, yung joke ko hindi about kanta, pero hindi yun yung kanta. Medyo similar, oo. When we say compose, yun yung binubuo. Okay? Ano yung nilalaman? Diba? Yung compose. Ano yung ilalaman? Tama? So, sa composition of functions, may isang function yung ipapasok mo sa isa pa. Tama? Which is very, very, very magulo. Ito yung symbol niya. F, tapos we have a hollow circle or hollow dot. Parang fog siya, pero hindi yan fog ang basa dyan. F composes G yan siya of X. Okay? So, anong gagawin kapag may composition? Kapag may composition class, ganito yung magiging itsura niya. F composes G of X. Ano ibig sabihin nito? Ipapasok mo yung G of X sa F of X. Okay? So, ganito yan siya. Meron akong function muna. Kunwari, ang F of X ko is 3x minus 2. Yung G of X ko kunwari is 4x minus 1. O, ayan. So, merong, anong gagawin natin? So, kukunin mo muna yung F of X. So, we have 3x minus 2. Sino yung ipapasok mo sa G of X? Anong gagawin sa G of X, class? May G of X tayo. 4x. Oo, pero ang gagawin natin? Ang gagawin natin is actually, ipapasok natin yung G of X sa F of X. So, paano natin siya ipapasok? So, lahat ng X... yes, sige. Sino yan? Sige. Sige, Ziz. Wala, sir. Okay lang. Ano po, sir? Yung sa 3x po. Okay. Ipapasok natin yung function, yung G of X doon sa X. Okay? So, yung X, magiging ano siya? Magiging 4x minus 1. Minus 2. So, ano nangyari sa X? Kasi nga pinasok natin yung, di ba ito yung 3x minus 2 natin is yung F of X. Ngayon, kung i-compose natin sa G of X, ipapasok natin si G sa function, yung papalitan ni G ay yung X, which is ito nga. Kaya naging 3 times 4x minus 1 minus 2. Okay? Nakuha po ba? Okay. So, simplify natin. So, we have 12x minus 3 minus 2. Saan galing si 12x minus 3? Distribute mo si 3. So, 3. So, si 3 times 4x, 3 times negative 1. Okay? So, we have 12x minus 3 minus 2. Okay? So, magiging 12x minus 3 minus 2 magiging minus 5. Okay? Ngayon, paano natin i-determine kung sino yung ipapasok sa isa pang function? Kung sino yung nasa pangalawa, yun yung ipapasok. Okay? Yung nauna, yun yung paglalagyan ng isa pang function. Kaya nga F compose of G. Si F, kinocompose niya raw si G. Kaya nga dapat si G nasa loob. Okay. Again, magkaiba si F compose of G kay G compose of F. Bakit? Let's see.
So we have G of f of x. So we have, ano natin? G of x, we have 4x minus 1. Ipapasok ko sa x yung f of x. So we have 4 times 3x minus 2 minus 1. Okay. We have 12x minus ilan? 8. Ano ba? 8. So minus 1. So equals 12x minus 9. O, magkapareho ba silang dalawa? Hindi, di ba? Though nagkataon lang na pareho silang 12x. Ayan, magkaiba yan sila. Kaya, yun, mas importante pa rin talaga yung order. Ngayon, actually class, meron dyang, dito tawag dito, yung ibibigay sa inyo is yung f composed of g of 2, mga ganon, f composed of g of 3. Kaya ang sinasabi ko sa inyo, kailangan nyo munang pagsamahin yung dalawang function bago kayo mag-substitute. Though long process siya, pero at least, ayun, meron din naman na. Okay po ba? Ayan. So 30 na lang kayo nandito. Okay. So anyway. Sir? Yes po. Yes, Nico. Okay na ba pala, sir? Okay. So may questions pa ba? Sige, let's have the remaining time for questions and some of the announcements. Sige, para ano kayo, para though nagpa-participate naman kayo, para ano tayo, oriented, you may ask questions habang nagde-discuss, para ano tayo. Mabagal din naman talaga kasi pacing ko din as of this time. Hindi ko lang alam. Mabilis ba? Di naman, di ba? Ay, mabilis ba? Sige. Nakakasabay din ba? Sir? Yes, Charles. Sir, question po. Okay. Sir, yung sa what I know na 1 to 15, paano po yun, sir? I-send? Okay. Answer lang po. Yes, oo. Multiple choice naman siya, di ba? Just what I have said sa... sige, game na. Wala nang ibang tanong. Sasagutin ko na si Charles. Kasi ang gagawin, pag sinagot ko si Charles, diretso na to, buong module na to. Okay, sige, mamaya na. Sige, reserve nyo muna. Okay, si Charles na rin yung una nagtanong. Yung gagawin sa what I know, actually, kung binasa nyo dito yung mga icons, yung mga what I need to know, kung ano yung nakalagay, doon nyo malalaman kung anong klase siya. So basically, dito sa ating what I know, ito ay pre-test. Basically, it's the diagnostic test of our module. So, syempre, baka ang gawin nyo, tsambahan nyo, pero kung kaya nyo masagutan, sige, okay lang. Kasi ina-assess ka natin kung talagang may alam na kayo as of this time habang di pa siya dinidiscuss. Ayan. So, yung mga activities dito, wait lang. Yung activities dito, just like itong pre-test, siguro ano niya lang, for your own checking. You don't need to submit na lang this one. Nakuha? Tapos yung mga activities, sige lang, ipipinpoint ko lang yung isa-submit niya sa akin, ha? Wait na, parang kasing more on Ano ba? Sige lang, scan ko muna isa-isa. Okay, sige, game. Sige, Kalas Mahanig. Ito. You don't need to... Sige, ang isa-submit nyo lang sa akin dito for this module is yung additional activity. Okay? Yung additional activities lang. Saka yung assessment. Nakuha ako? Hello? Hello? Char. Nakuha ba ako? Narinig ba ako? Ayan. Yes po. Ano yung sasagutin lang? Ang sasagutin lang is yung assessment and yung additional activities. Okay, sige, iti-take note ko yun mamaya din. Yun lang.
Saan yung sasagutan? It's either you may write your answers in a clean sheet of white paper. Ito na yung sinabi ko rin doon sa Google Classroom. White paper lang. Bond paper, pwede na yan. Basta malinis. Tapos, write legibly. May mga ilan sa inyo na pangit talaga yung sulat. Sorry. Kaya ayusin. Tapos, you may scan it using your cam scanner. Shinare ko yung link kung saan nyo siya mada-download. Sa Google Play, pwede rin sa iPhone, sa Apple App Store. Yun. Pwede rin, kung wala na kayong space, pwede rin picturean nyo na lang. Ayan. Basta ang sasagutan nyo lang is additional activities sa kayong assessment. Other than that, wala na kayong sasagutan. Pero naglagay ako doon, di ba? Kung mapapansin nyo, sa Google Classroom natin, meron ako, ano pala to? Edison. Kung mapapansin nyo, meron akong binigay na wait lang. Meron akong binigay sa classwork nyo na task. Nakita nyo ba kagabi? O kanina? Kanina po. Okay, itong learning activity sheet 1, nakita nyo? Ito yung sasagutan nyo. Kasi ito kasi recorded na to siya. Okay? Nakuha ba? May deadline yan dyan that is on October 10. This is Saturday ng 12 noon. Ayan. O ayan, nandito na rin yung guidelines. Ayan. So, always show, kapag kailangan ng solution and needed ng solution, lagyan ng solution kasi walang credit pag walang solution. Tapos, pwedeng picture, pwedeng PDF. Kung siguro naman hindi nyo encode, di ba? Ang hirap kaya encode ang solution. Ang gagawin nyo is to write legibly and neatly on a clean sheet of white paper. Bala kayo kung long or short or A4 or pwede na intermediate basta white para malinis and uniform tayo tignan. Tapos, pwede nyo i-upload yung assignment dito rin sa assignment na to. Ayan. Nandiyan na rin lang lahat. Tapos, accessible naman yan siya. Yan lang din naman. Again, yung sa function, sa module natin, ang sasagutan lang is assessment and additional activities. Of course, hindi nyo masasagutan yun kung hindi nyo babasahin yung buong module. Okay? Nakuha po ba? Okay, any questions? May questions po? Nico. Ay. Walang tanong? Oo. Walang tanong. Walang tanong? Wala? Okay, so kung wala na, pwede nyo na ituloy yung ginagawa ninyo. Pwede nyo na answeran yung binigay ko na learning sheet dun sa ating Google Classroom. And we still have 8 minutes dito sa ating Google Classroom. Now, I want you to open your cameras. Sige, mayroon tayo. Photo ops. Char? Photo ops. Mayroon tayong picture taking. Ayan. Grabe si David, handang-handa ah. Ay, wala pala akong camera. Wait lang. Sige na, dali. Yung di mag-open, di papasa. Char. One. Two. Char. Kitang-kita ko yung mga hindi nagpagupit ah. Wait lang ha. Bibigyan ko pa ng 1 minute yung mga hindi pa nagbubukas ng camera.
Wala, kailangan buksan. Di makapagupit, sir. May local transmission. Ay, ganon? Parang tagal ko na nagsabi ng pagupit na. Hindi nagpapasok, sir. Wag Pag below 21, di po nagpapasok. Ay, This one. Opo, sir. Ako magupit. Sir, yung buo, sir, okay lang, sir. Medyo Okay, wait lang ha. Oops. O, sino na yung nakikita niyo ba kung sino yung hindi nagbubukas? Kuya Leyam. 645. bukas ako. Ako na lang, wait lang. Bukas mo na, guys. Malakas kalaban. Onyx Peach. Hindi mo naman si Nico. Game na naman si Rigo. Hindi na nasawa maglaro si Nico. Ano ba naman yan? Hoy, wait lang ha. Kagabi, may mga gising pa rin. Nga. Keep on sharing the live stream, mga lord. Ano bang Among Us mo, Lodi? Nico, di ka nagsasama mag-game, eh. Hindi ka na ba na... Ingay yan, di pa tapos yung klase. Pala, wait lang. Di ako makapasok. Wait lang. Okay. Last 1 minute for yung mga di nagbubukas, ha? Ay, di ko live. Okay lang sa mga hindi pa Keep on nakapagupit. sharing the Wala live ko stream. Hindi ko lang yung ako. Hindi nagpapasok kasi pag hindi 21. Nandiyan. Yes, and Shout out kay Kem. Salamat sa pag-share ng stream, mga lord. Ready na? Uy, mag-ready ka na. Ay, gumen. Denas. Sino ba dinasin ako? Okay. Hello. Joke lang. Pagupit na kayo. Hindi nga ako palabasin ng bahay. Okay, sige. May nagkaroon ako ng problem. So, yung kayo na lang. Okay, ready na? Ready na yan? Game na? Marami to, 2 frames to. Ready na? Hoy, ready na? Okay, 1, 2, 3, smile. Hindi mo sa'yo putol yung mukha. Okay, 1, 2, smile. Matagal na smile to, ha? Hala, kitang-kita ko yung mga hindi nagpapagupit. Pati ka walang camera. Hindi mo ka-open. Lugi pala sila sa'yo eh. Ay, ama. Ikaw pala itong magawa. Okay na. Nautok ko ba kayo, Charda? Na-joke na. Okay na, okay. Sige, game na. Okay, you still have 30 minutes. Talagang flinex pa ang mga buhok na hindi pa nagpagupit, ha? Girls, your hair color, ha? Melencio? Para may What are you doing? Para may katabi. Charles! Okay. Ready na. Open na pa. Kuya Leyam. Hindi ko nagpakalit. Okay, sige, ako na nagsasalita. Nakamute na kayong lahat. Okay, so it's already 11:27. We still have 30 minutes for our class. Ibig sabihin niya, magkikita tayo ulit next Monday. Nakuha po ba? Okay, if you have concerns, sige magtanong lang. Katulad ng sinabi ko, hanggang 7 p.m. lang and bawal magtanong habang may klase pa kayo. Unless na wala kayong teacher. Okay, if you have no questions pa, may questions pa ba? Sige daw. Wala na? Okay, if you have no questions, okay, I think that's all for today. Goodbye, class. Wala akong camera. Bye, sir. Bye. Bye, sir. Bye, sir. Bye, sir. Baka yawi. Bye, sir. Talo ni Jay. Baka rin ni Jay. Kuha mo nito. Bye, hotdog. Bye, sir. Bye, sir. Nilas ko pa